So today na nga yung surgery day ko and magpapagawa na tayo kay Dr. Sayweco. Since malayo kami, from province pa kami, ang ginawa namin is nag-book na nga kami dito sa Manila or QC, which is 8 minutes away lang dun sa may clinic. Kung mapapansin ninyo, yung nose ko is bulbous siya. Bilog siya dito and malapad. Kapag nag-side view naman is wala siya masyadong tip, kaya naman ipapa-revise na natin lahat yan. So, ipapagawa na natin siya, itotodo na natin siya. And ang implant pala na ilalagay ni Doc is Surgiform. So, update ko kayo kung ano na yung mangyayari niyan sa journey na to. So, ayun, natapos na kayo surgery. And 5 hours ago, nakalabas ako ng clinic. And umidlip nga muna ako dahil medyo groggy ako dun sa gamot. Ganda na result niya. Sobrang nagulat ako. Ayan siya, pak. Di ba magabaga pa yan? Medyo dugo-dugo pa nga. Pero makikita nyo talaga, ang galing. Ang galing na pagkakagawa ni Doc. Nagbago yung itsura ko. Ayan. Actually, si Doc, in-stock ko yan mga 3 years. Kasi gusto ko na talagang magpagawa noon. And nirecommend nga siya ng friend ng ate ko. Since gusto ko nga baka sure kung maganda yung gawa niya. Talagang tinignan ko. Ilang years bago ako nag-decide na i-Gina. Pero dapat last year nagpagawa na ako. Kaso wala na COVID ako noon, hindi natuloy. Ngayon lang ulit yung long weekend namin. Kaya ngayon lang ako natuloy. Sorry. Hindi ako masyado makapagsalita kasi medyo barado na yung ilong ko. Gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung mga kasamang gamot na binigay nila doon sa clinic. Which is binayaran ko 2,000. So, ito yung una. Nakainom na ako na isa dyan. And this one. Yan. And ito. Sakto lang doon sa bilaw, doon sa reseta ni Doc. Kasi may bibigay siya, guide or reseta ko paano inumin to. And ito, meron na rin, nasal spray. Katulad niya, barado na ilong ko. Ito yung gagamitin ko babaya. And this one, cream. Wound healing cream. And meron na rin silang binigay na, applicator. Ayan. Tapos, meron na rin sodium chloride. Panlinis to mamaya. Kung halos kompleto na. Kung sa tingin mo meron pa ako dapat bilhin, yun, idagdag mo na lang din sa list mo bago ka magpa-surgery. Para at least, wala na habol-habol na bibilin. So, ayun, ito yung unang araw or after surgery, ito yung tsura na inom ko. Bukas i-update ko kayo ulit. Bye-bye. Second day na natin. Kita nyo, baga-baga ako. Kakatapos ko lang din mag-cold compress. Pero ayun na nga. Nagkakaroon ako ng pasa-pasa. So ayun, update ko kayo ulit bukas. Nakauwi na pala kami. Yan lang. Today ka-third day natin. So kung mapapansin ninyo, mas malala yung kahapon. So ngayon, siya baga. Pero wala siya masyadong bruises. Hindi katulad kahapon. Hindi pa rin siya masakit. Kakatapos ko lang din maglinis. Dinadagdagan ko yung nilalagay kong wound healing cream para mas madali siyang gumaling. And also, gakayo di ako makahinga. Umihinga pa rin ako sa bibig. Pero so far, wala pa rin pain. Parehas pa rin siya nung kahapon. Baga siya pero wala siyang bruises. Certain kasi hindi ako nagpasa-pasa. Unlike sa ibang napapanood ko. As in talaga, yung ikatlong araw, ika-apat yan, as in ang daming pasa. Ang ginawa ko kasi is, inalagaan ko siya ng cold compress. Kaya, even though no nakaraan ilang araw, makikita na kayo sa previous video ko na may itim na siya dito, tsaka dito. Pero since inalagaan ko siya ng cold compress, hindi nga siya natuloy. Ayun, as you can see, nagagalaw ko na rin yung upper lip ko. And, ayun, maintain pa rin tayo sa paglilinis. Yung mga nakikita nyo yan, hindi siya dumi. Yan, cream, wound healing cream. Nilalagdagan ko siya ng wound healing cream para mabilis gumaling yung sugat. Ika-15 na natin and mas nakakapagsalita na ako na mas maayos kaysa kahapon.
And also, mas maganda yung pakiramdam ko kaysa yesterday. And wala masyado pagbabago. Wala pa rin bruises. Tapos, meron pa rin yung baga. Pero this is much better than yesterday. Ika-6 day ko na today, and tomorrow na kayo suture removal kay Doc. So, nandito na kami ulit kayo sa Manila, which is few minutes away lang din kami ulit dun sa clinic ni Doc para at least tomorrow hindi na hassle yung pagbiyahe. Mas okay na yung pakiramdam ko ngayon, and mas nakakapagsalita na ako ng maayos kaysa nung past few days. Medyo nawawala na rin yung swelling. And, ayun nga lang, bihiga pa rin talaga ako sa bukaka kasi nasabayan ako ng sipon. Ayun yung pinakamasakit na part. Kaya, inunubad ko na rin siya agad ng gamot para at least, medyo makalesen na, ang hirap kasi talaga kasi, sabi nga nila, di ba, iwasan daw yung magkaubo at sipon, lalo na pag magpapasurgery ka ng ganito. Ito na yung ka-7th day natin, natanggal na kaninang umaga yung mga tahe. And yung pain ko, i-rate ko nasa 13 or 12 out of 10. Ang sakit. Parang ka nagpa-facial lang ilong. Talaga mararamdaman mo, mararamdaman mo na tinatanggal yung tahe. And yung naririnig mo kung paano siya inaalis. Pero siguro dahil ganun lang ako nakakonsentrate, piling ko naririnig ko lahat ng ginagawa habang tinatanggal yung tahe. Pero yun nga daw, nag-research naman ako about that. Halos, ayun nga yung part. Suture removal yung pinakamasakit kapag nagpapatakos. Pero siguro depende yun sa pain tolerance niyo. Pero yung sa akin okay naman. Yun nga lang, nasaktan lang talaga ako. Pero kinaya naman and worth it naman. Ayun, yung ilok ko, baga-baga pa siya. Bilog na bilog pa. Pero makikita mo na yung projection ng nose. Pero hindi pa yan, bababa pa yan. Hindi pa siya ganyang kataas. And hindi siya ganyang katulis. Mag-video ko ulit yan after 1 week para makita ninyo yung difference sa ngayon. And sa susunod pa mga linggo. Ito na ika-second week natin and ito na nga yung tsura ng aking nose. This is much better than last week kasi tingnan nyo. Last week talagang bilog na bilog pero ngayon kahit paano umiimpis na siya. I-update ko kayo ulit niyan after a week para makita ninyo yung difference. Ito na yung ika-1 month natin and last week hindi nga ako nakapag-video dahil medyo naging busy sa work. Ito na itsura ng aking nose. Ayan, lapit ako. Makikita nyo may mga marks pa siya since 1 month pa lang. Ayan. Ayan. This time, nakakapagsalita na ako ng mas maayos and nakakahinga na rin ako. Unlike nung mga past few weeks, as in, lagi akong may sipon, lalo na meron akong sinusitis. But right now, I am really happy with the results. 1 month pa lang ito and namamaga pa nga yung tip. Sabi nila, 6 to 1 year, makikita mo na talaga yung final result. And mas mag-e-enhance pa nga yun habang tumatagal. May mga scar pa nga rin yung ilong ko dahil 1 month pa lang naman yung nakalipas. Makikita mo, medyo makikita. Visible pa yung mga pinanggalingan ng tahe. Kaya dapat alagaan natin yan ng mga scar removal cream. Ang ginagamit ko yung Dermatrix kasi mas maganda daw yun. Upon my research, maganda daw gamitin yun and effective talaga. Hindi pa rin ako masyado nakakatawa ng malala and hindi pa siya ganun na gagalaw dito. Pero yan, nakikita nyo visible na yung teeth ko. Pwede na ako magsala. Pero hanggang ganyan lang. Pero ayun nga, pagdating sa healing process, I advise na take time. And kung hindi ka naman masyadong natutuwa pa sa resulta since 1 month pa lang, don't forget, i-throwback yung mga picture noon and makikita mo talaga kung ano yung pinagkaiba. As in, parang naging ibang tao ako. And super natutuwa talaga ako sa result. Ayun, kung nakaabot ka hanggang dito sa minute ng video na to, I just wanted to say thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe ang aking YouTube channel para sa more videos. Before mag-end ang video na to, mag-throwback tayo saglit. Ito yung aking picture before surgery. Yan naman yung during the surgery. Yan naman yung katatapos ng surgery. Ito yung ika-1 week, 2nd week, and ito na nga yung current 1 month. Kung gusto mong malaman kung saan ako nagpagawa, magkano, and kung ano yung mga kailangan para sa post-operation, punta ka dito sa aking YouTube channel, tapos itignan mo yung mga in-upload kong video. Nandun yun. So, yun lang. Thanks for watching!